tayo'y di na nakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Sa araw pong ito ay matutunghayan po ninyo ang isang kasaysayan na itatampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Ay ko, bakit mo kami iniwan? Itay ko, bakit mo kami iniwan? Tama na yan. Gabi-gabi ka na lamang umiiyak. Wala ka pang tulog. Mauubos na lakas mo. Ikaw rin na magkakasakit. Uli lang lubos ka na nga eh. Sige na, magpahinga ka na. Abel, bakit naman ganun? Wala lang ang inay ko, pati ang itay ko, wala na rin. Ganyan talaga ang buhay. May kanya-kanyang panahon ng tinalaga ng pong may kapal sa buhay ng bawat isa sa atin. At nagkataon na hanggang dito na lang ang buhay ng itay mo. Paano na ako ngayon? Wala na ang aking mga magulang. Paano na ako? Nandito pa naman ako eh, hindi ba? Hindi naman kita iniiwan. Ano magagawa mo? Mapag-aaral mo ba ako, ha? Talagang ganyan ang buhay. Una-unahan lang. Bakit ganun? Talaga bang ganun ang Panginoon? Di ba niya alam na magiging mag-isa na lang ako sa buhay? Kung kukunin pa niya ang itay ko? Rita naman, huwag kang magsalita ng ganyan sa ating Panginoon. Wala tayong karapatan na i-question ang karunungan ng ating pong may kapal. Dahil alam niya ang kanyang ginagawa. Pero bakit nga namatay ang tatay ko? Bakit? Alam mo, ngaram lamang ang buhay natin. Hindi natin ito hawak. Magpasalamat na lang tayo dahil buhay pa rin tayo hanggang ngayon. At ikaw, magpasalamat ka dahil hindi ka iniwan ng itay mo nang walang wala. Ha? Ano ibig mong sabihin? May konting negosyo ang naipundar ng mga magulang mo, hindi ba? At malakas yun dahil malapit na sa palengke. Tsaka malapit pa rin sa eskwelahan ng dadaanan ng mga tao. Oh, hindi ba? Pero mag-isa na nga ako. Paano ko gagawin ang mga gawain sa negosyong yun? Di ko alam. Nandito naman ako. Tutulungan kita. Abel, makakaya ko kaya na harapin ang bukas? Ngayon wala na akong mga magulang. Naku, ikaw pa. Kilala yata kita na palaban. Oh, patunayan mo ngayon ang pagiging palaban mo sa pamamagitan ng pagharap mo sa hamon ng buhay. Noon yun. Talagang palaban ako nung nabubuhay pa ang aking mga magulang. Pero ngayon wala na sila. Sino pa ang kakampi ko? Sino pa? O Rita, kanina ka pa sub-sub dyan sa working table mo ha. Hindi mo na napansin ang pagdating ko dahil focus ka sa ginagawa mo. Hindi ko kasi nababalance itong journal na ginagawa ko. Nilista ko naman lahat ng expenses at sales ko. Pero hindi nagbabalance eh. Ganito na lang. Kumain ka na muna dahil palagay ko ay hindi mo nababalansi ang ginagawa mo dahil lutang na naman yung isip mo. Ha?
Huwag mo nang ipagkaila dahil nagpuyat ka na naman kagabi. Sino may sabi sa'yo? Nasilip kita kagabi. Mula dyan sa bintana namin ay nakita kita. Gabing-gabi na, gising ka pa rin. Ano ba yung pinaggagawa mo? Nagsidatingan kasi ang mga supplies kaya sinulat ko lahat para alam ko. Oh, bakit ikaw pang gumawa nun? May tauhan ka naman nagagawa niyan. Hayaan mo na ako. Gusto ko kasi. Alam ko ang lahat-lahat para hindi ako maloko ng mga tauhan ko. Naks naman, negosyante ka nga talaga. Oo naman. Okay ka. Kasi kung mawawala sa akin ang negosyong ito, paano na ako? Wala na nga akong inay, wala nang itay. O sino pang mag-aasikaso sa akin kundi ang sarili ko, hindi ba? Tama. Sinabi ko ng palaban ka eh. Teka, yun palang sinasabi ko sa'yo. Kumain ka na para hindi narutang yung isip mo. Dahil sa puyat. At ako nang bahala dyan sa ginagawa mo. Naku, salamat na lang. Kaibigan nga talaga kita. Maraming salamat sa'yo, ha. Napakalaki talaga ng tulong mo sa akin. Biruin mo, ha. May best friend na nga ako, may accountant pa ako, libre pa ang serbisyo. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Oh, anak, nariyan ka na pala. Mano po inay? Kaawaan ka ng Elohim. Anak, maupo ka na muna at ipapainit ko ang pagkain mo. Malamang malamig na yon. Bakit ba kasi late ka na namang umuwi ngayon eh? May dinaanan lamang ako inay. At ipasok niyo na lamang sa ref ang pagkain para hindi masira. Bakit ba? Kumain ka na ba? Oo inay, kumain na ako. Teka nga muna. Alam mo, napapansin ko nagiging late ka na yatang umuwi ngayon. Bakit ba? May nililigawan ka na ba? Ho? Wala pa ho. Ini talaga ho. Nalit lamang ako ng uwi. Sinasabi ng may nililigawan ako. Wala namang masama kung manliligaw ka na, anak. Tapos ka na ng pag-aaral mo. Ito nga't accountant ka na. Hindi na masama kung manliligaw ka na. Inay, mag-aasawa lamang ako kung naibigay ko na sa inyo ang pangako ko. Na ano? Bakit inay? Nakalimutan nyo na ba ang pangako ko sa inyo noon? Na ano nga Na ipagtatayo ko kayo ng malaking bahay. At saka ako mag-aasawa. Medyo maganda ngayon ang bintahan ko, ha. Madali ako makakaipon nito. Bakit po, kuya? Oh, ang aga naman ng mokong na to. Hindi kaya ito pumasok sa trabaho? Tita! Oh, ang aga mo yata ngayon, ha. Wala ka bang basok sa bangko ngayon? Meron, kaya lang naalala kita eh. Baka kako, hindi ka na naman nakapagluto ng almusal. Malilipasan ka na naman ng gutom. Kaya binilhan na kita ng almusal mo. Ano? Grabe ka naman. Kumain na ako ng almusal, ano? O di, gawin mong merienda yan. Ano ba yung binili mo, ha? Ano pa, di yung paborito mo. Di ibig sabihin, kanin at ulam yan? Oo, syempre naman. Alam naman na ulam ang kakainin ko sa merienda. O di, kainin mo sa tanghali. At least, nalibre na ang pananghalian mo. O ito na, at aalis na ako. Ano? Kararating mo lang, alis ka na kaagad? May trabaho pa nga ako eh. Oh, tingnan mo, mag-aalas 7:30 na. Naririto pa ako.
Malilit na ako. Sige na nga. Sa bagay, makakatipid ako dahil hindi na ako bibili ng pananghalian ko. O sige na, umalis ka na. Pero, daan ka ulit dito mamaya ha. Wala akong kasama pa uwi ng bahay. Oo naman, basta ikaw. Ano ba namang tricycle yun? Papasa-pasada ng hindi chinichik up ang sasakyan niya. Tutuloy, tumirik na sa kalagitnaan ng kalye ang tricycle. Aling Sining? Naku, Mother. Anong ginagawa niyo dito? Naglalakad ho ba kayo pa uwi? Ha? Nasiraan yung sinakyan kong tricycle eh. Ayun, hinatak dahil tumirik sa gitna ng kalsada. Ganun ho ba? Sumakay na kayo kung ganun at idadaan namin kayo sa bahay ninyo. Ha? Iha, ipagpaumanhin mo pero hindi yata kita natatandaan eh. So, si Mother talaga, oo. Masyadong pinapalata ang edad. Ako yung tinawag ninyong misis kanina. Kaya tuloy, katakot-takot na kantyaw ang inabot ko sa kasamaan ko sa bangko. Ha? Tinawag kong misis? Teka, naalala ko na. Sa bangko ka nagtatrabaho? Doon kasi ako bumanggit ng misis eh. Yun na nga ho eh. Ako ho yun. Ano ho ba yung dala ninyo? Akin na ho. Iabot niyo sa akin at ilalagay ko dito sa loob para makaupo kayo ng maayos. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko ang O, Norita, nag-almusal ka na ba? Oo naman, para hindi ka na magalit. Very good. O, halika, sumakay ka na at ihahatid na kita sa tindahan mo. Teka, kaninang tricycle to? Bakit ikaw ang nagmamaneho? O, sa akin to, para hindi na ako mamamasahe pa. Naks, marami ka na talagang pera, no? At nakabili ka na ng tricycle mo. Second hand lang to. Medyo ginipit yung tao kaya ibinenta na sa akin. O, halika na, sakay ka na. Huwag kang mag-alala, friend. Pagmimeriendahin muna kita bago ka uuwi sa inyo. Ano ba naman to? Kung kailan kumakain ng kasama ko dito sa tindahan, saka naman nagsidatingan ng mga customers. Miss, magkano dito? Ayan, 2,500. Hindi na ba tatas ang halaga niyan? Ha? Murang paninda mo ah. Sige, miss. Kukunin ka. Ito. 3,000 pesos. Keep the change. Ha? Akin na yung belt. Aalis na ako. Ibang klase ang lalaking yun. Sa halip na sabing mahal, sinabi pang mura ang paninda ko. O, halika na, sakay na. Nariyan ka na pala. Kamusta ang negosyo mo?
okay lang naman. At saka, alam mo, mayroon akong weird na customer kanina. Ha? Bakit naman? Kasi, sa halip na sabing mahal ang paninda ko, sinabi namang mura at ito pa, nagbigay siya sa akin ng 3,000 pesos para dun sa belt na binili at hindi na kinuha ang sukli. Ano? Oo, siya lang ang kaisa-isang customer ko na nagsabing mura daw ang paninda ko. Wig nga siya. Madalas kong marinig mula sa mga customers mo na tuwing naroon ako sa tindahan mo na mahal daw ang paninda mo. Siyempre naman, talagang mahal yata ang paninda ko eh. Panay branded kaya ang paninda ko. Kaya nga nawiwirduhan ako sa mokong na yun dahil sa halip na sabihing mahal. Mura naman ang sinabi. Hindi kaya kabaligtaran lang sinabi. Baka nga masyadong mataas ang presyo mo. Anong mataas? Parehas lang ang presyo ko sa ibang mga shops na branded din ang paninda, no? At saka kung kabaliktaran lang ang sinabi, bakit hindi na kinuhang sukli? Oo nga no. Teka nga muna. Hindi kaya crush ka nun? Di kanina ko nga lang siya nakita eh. Pero alam mo, kung liligawan ako, bakit hindi? Ano? Ibig mong sabihin? Tatanggap ka na ng manliligaw mo? Kung ganun ba siya kagwapo at kabuting customer, bakit hindi? Naku, teka, bahay namin to lumampas na tayo. Bakit hindi mo ihinto ka agad na yan dyan ng bahay namin, oh? Akala ko kasi iuwi na kita eh. Hoy, may sinasabi ka ba dyan? Wala. Ang sabi ko, bumaba ka na. At baka hanggang ngayon nananaginip ka pa rin ng gising. Nananaginip ng gising dyan. Tutuparin ko naman ang sinabi ko Pag nanligaw sa akin ng mamang yon, sasagutin ko kaagad. Kasi alam mo, may kotse siya at napakakisig. Ayun na si Abel. Maya't maya, tatawagan niya ako. Sasabihin nasa bahay na siya. Mabuti na lamang at mayroon akong kaibigan na tulad ni Abel. Maaasahan at higit sa lahat, nalilibre ako ng pamasahe. May bulaklak sa may bintana at fresh flowers pa yata. Matignan nga. Fresh flowers nga at iniwan dito sa may bintana. May nakaiwan lamang ba nito? Oh, may kapirasong papel pala at nakaipit. Teka nga, titignan ko kung para kanino to. Babasahin ko nga. May nakasurat Dear Rita Agoncillo. Para sa akin ang fresh flowers na to. Nakapangalan sa akin. Nandito sa may bintana ng bahay. Totoo nga. Para sa akin to. Pero, kanino galing? Kanino? Nagriring ang cellphone ko. Malamang si Abel na to. At sasabihin na nasa bahay na siya. Iba naman palang numero to. Sino kaya to? Hindi naman nakaregister sa phone ko ang number niya. Teka, baka ang kasama ko sa tindahan. Mabuti pa, sasagutin ko. Hello? Sino? Nag-iisang gala. Sino nga
kaya ang nagbigay ng bulaklak kay Rita? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Malikdem, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Mga alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating